So karon ang next nato nga topic is unsaon siya pag-update and unsaon siya pag deploy. So gamay lang nga example akong buhaton. So for example kini siyang ah, sa bar niya under cater gihapon hasta diri sa admin under cater gihapon. So ako na siyang i-change. So ari lang ka sa admin nga side naa na siya dinhi. So ako lang siyang ilisan og kitchen craft. Then the same gyapon sa client side. Ako siya i-change. So if imo na i-check, so naimo na siya, nausab na siya. So na na siya kadali. Then another example about page. So I think okay raman siya no. Company. So connected na siya sa database. Okay, so kinira akong gi-edit ang iyahang ah, tab name. So aton siya i-live kay ang diri sa live good kitchen craft.online. Ang nakabutang diha good kay under cater pa. So ato siyang i-change into ingon ani. So man siya ang guide unsaon nimo siya pag live. So first i-close lang siya, make sure lang imo siya i-close para wala siya nakaabang nga terminal. Then if add mo i-deploy ang admin, right click lang siya, open. Then ang imong i-type is npm run build. So ang admin niya ato ang gi-update karon. Okay. So okay na siya, ready na siya. Then ang imong i-upload nga source code is kini na siya, kining nasa dist. If imo siya i-open, reveal in file explorer, so na siya. I-right click na siya, then i-zip na nimo siya. Send to asa man to? Other day. Send compress. So na natin naka-compress nga source code nga naka-build na. So karon ato siyang i-deploy. So ang sa ako as example, diri lang ko mag-access, the same ran siya. So kato lang iwang link ang gamita. If muaroy ko sa website, then list. So naa diri ang admin na diri. So imo lang siya i-open. Then open nimo ang public. So kini siya tanan, need na nimo siya i-delete. Delete di ay. Kini need siya ibilin. Ang imong ibilin mo ra siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mao ni siya ang need nimong ibilin ang kining HT access. Pero if imo siya ma-delete, ingna lang ko, naray copy ana. Then delete. Then skip lang, skip na pirmi. So karon ato na siya i-upload diri. So click lang nga upload. Then ang katong naka-zip, so ato siya i-upload. So wala pa na to siya na finalize. I-try na tog open. So uh, then admin. So nahimo siyang 404 kay wala pa man nato siya na complete og upload.
So 404 pa siya. Then ato siyang kumpletuhon. Imo na siya i-click, ari ka sa compress o extract kini kato mo siya i-extract, then extract. So na siya. Then ang next imong buhaton is ah imo na siya i-delete. Kini na siya kini naka-zip, i-delete na siya daan. Then i-open ni siya. Then nini mo siya i-move dito sa ah, root directory. So i-click lang ning select all, then move, then i-erase ning this. So nawala na siya kaya na-move naman siya sa root directory. Then since empty naman ni siya, i-delete lang pud na. So if imo siya i-open, so na siya isulod. Then makalagin na kaana. Then nakabantay ka na usab pud siya na mo na siyang kitchen admin. Then next is arita sa client. Mo gyapon i-right click na siya. Then imparahan mo ang npm run then build. Make sure ha nga naka sa client nga folder. Then please na kog wait sa confirmation if nahuman na ba. Dili mo siya pwede i-zip nga yung ani pa siya. So mo confirm na. Then imo siya i-right click dire. I-right click mo siya dyan, reveal in file explorer. Then kini na sa dimong i-zip. Send to compress. So na napunta. Then kini na pa itong i-upload. So kung kabantay ka aning iyahang dire, para di ka magbalik-balik, i-delete na lang yung admin. Then enter. So na naka sa client side. Then click lang ni siyang public. Then nadiri ang Laravel, nadiri ang files. Na po din ang website. So ang imong i-open kay ang website. Click lang. Then pwede naman siya i-delete tanan. Okay, so ato siyang na-delete. Then if imo siya i-open, 404 po na siya. Then ato na to siyang i-upload. So i-drag lang. Then upload. Then extract. Okay na siya diha. Then i-delete ang zip, ang desk.zip. Then i-open na siya. Then select all. Then move. I-delete ang disk para move siya sa root directory. Then delete na lang to ni. So na siya. If imo siya i-open og balik, so na siya, naka-live na siya. Then the same gyapon, kitchen, then client na ang nakabutang. So inana ra siya pag-update. Then before di ka mag-push, i-delete na siya. Okay. Then karon if naa kay mga local changes, need na nimo siya i-push sa dito sa repository. So ang imong buhaton, right click lang dire, then open in terminal. So naka sa pinaka main root directory. Then i-check lang ang mga changes, get status. Then i-check din ha if wala ba na-appeal ang mga zip. If naa gani mga zip file, i-delete to. Then get add. Then git commit. Tab name changes. Then git push. Okay, so ang ato ang changes na said na. So yun ato ra pag-update. Okay na siya. Then update na po na to iyang tab name.